Umusad ng isang hakbang si Killer Ghoul, pinaalalahanan ang kanyang mga kasama, alagaan niyo ng mabuti ang sumpa na maliit kong kaibigan. Siguraduhin niyong mabuhay siya, sinabi ng matangkad na Hefak Demon, kaya ikaw pala si Killer Ghoul. Dahil hindi ka nakapasok sa human rankang, ipinadala kayo ng council upang labanan kami. Ang isang tao sa tabi niya ay nagbiro, nakakatawa lang. Si Devilish Ghoul ay magkasalubong ang mga kamay, nagsasagawa ng head skill, isang star shift technique. Talaga, ang bilis. Isang gintong liwanag ang bumalot sa kanilang tatlo. Itinuro ng lalaki na may umiikot na tato sa mukha at sinabi, ang mga tao ay hindi karapat-dapat na nakatayo habang nagsasalita. Lumuhad kayo ng napakabilis. Si Saturday ay nadurog sa lupa ng presyon, bumulwak ang dugo sa lahat ng dako. Array. Ang kanyang mga tuhod ay basa sa pawis ngunit nagawa pa rin niyang magmura. Alam na ng Long-Eared Demon ang kanyang plano, pinapatagal mo kami para makapag-teleport ang iyong mga kasama sa kalawakan, tama. Sayang, selyado ang kalawakan. Lahat kayong mga tao ay mamamatay. Noon, biglang nagliwanag ang mga mata ni Yip. Nakaluhod sa lupa, nagdusa si SG ngunit hindi nakalimutang magmura sa Tattooed Demon. Itinuturo pasulong at sinabing, hindi dapat umiral ang mahihina. Ngunit sa kung saan, sumabog lang ang kanilang transport ship. Si Ipyang ito na may blankong puting mata, itinuturo pasulong. Nagulat ang Long-Eared Demon at bumulas, ang fleet. Wala na lahat. Agad na nagkatinginan ang tatlong demons, lubos na galit sa nangyayari. Bigla, isa pang atake ang bumagsak. Tumingin sa itaas, sabi ni SG na medyo nagulat, ito ay. Tumingin ang mga demon sa paligid sa mga labi na naguguluhan, what the heck is going on? Hindi na nga ako makatayo. Ang long-bearded demon, nakaluhod at nanginginig, sinabing, SG, anong klase ng laro ang nilalaro mo? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng paglalaro sa amin? Sa likod nila, si Zingu na hawak ang dalawang bata ay nagulat din. Anong nangyayari? Kalmadong nagpalabas ng mga bula si Shen Yan. Uncle ay kumilos. Kailangan kong magpanggap na wala akong alam at makisakay kay Uncle na kumilos na parang normal na bata. Bawat bula na pinalabas niya, aabutin ni Ipyang at tutusukan. Dalawang demons agad na nawalan ng ulo, naiwan lang ang long-bearded one na sumisigaw. Pagkatapos ay natakot siya at nagsimulang magmakaawa, huwag mo akong patayin. Iligtas mo ako, aalis na ako ngayon at aalis sa Human Extermination Committee. Tiningnan sila ni Saturday G at sinabi ng tapat pero wala akong ginawa. Nagalit ang long-bearded demon, you, expletive. Dadalhin kita kasama ko kapag namatay ako. Hindi man lang nag-abalang magtaas ng kamay si Ipyang sa pagkakataong ito. Nagbigay lang siya ng isang maliit na buga gamit ang kanyang bibig. Napansin ng long-bearded demon na may kakaiba. Pagkatapos ay sumabog siya palayo na may sigaw na nakakapangilabot ng dugo. Nagkatinginan ng apat na matatanda, nanlaki ang mga mata sa hindi paniniwala. Problem solved. Nagantok na naman si Ipyang. Tiningnan siya na nakatulog na, naisip ni Shen Yuan, Uncle ay napakakatakot. Ang mga rules of the universe ay nasa kanyang ulo lahat. Hawak ang dalawang bata, nagtaka si Zigu, anong nangyari? Tiningnan ni Tui si Yayang, sinasabing, ang bata na ito. Nagpanik si Shang Yuan, lumingon sa kaliwat kanan na ipinapaliwanag, normal na bata lang siya. Walang kinalaman ito sa uncle ko. Pakiusap, huwag nang mag-imbestiga pa o mamamatay ako. Sa wakas, nag-cross siya ng braso at nag-pout, sige. Inaamin ko, ako ang gumawa ng lahat. Iligtas mo ang uncle ko. Ako ang habulin mo kung may problema ka. Nagkumpirma si Saturday Guti na natatakpan ang mukha ng dumi. Totoo nga, malas na bata siya. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang nasugatang braso at lumapit ng may simpatiya. Hindi nakakagulat na inabandona siya ng isang tao sa daan. Hanggat narito siya, may mangyayaring masama. Ang kanyang matinding emosyon ay magdadala ng nakakatakot na mga sumpa. Tiningnan si Ipyang na tulog, naisip ni Tui, siguro pinuprotektahan ng maliit na demonyo na ito si Saturday G dahil sa instinct. Baka sobra lang ang iniisip ko. Pagkatapos ay nagpasya siyang dalhin ang maliit na demonyo, fair na. Sa loob ng 3 araw, papatayin natin ang chairman ng Human Extermination Committee. Ikinross niya ang kanyang mga braso ng malungkot,
nagbubunyag ng kanyang sitwasyon sa hinaharap, natatakot ako na napakababa ng survival rate. Hindi natin siya maaaring hayaang mamatay kasama natin. Naisip ang imahe ng mga demons na malapit nilang harapin, idinagdag ni F. Shu, kahit na halos nilipol ni Yipyang ang lahat ng 12 Demon Lords, ang mga pinakamalakas na sina Longma at Huma ay buhay pa rin at, alam mo ba, lihim nilang nilamon ang bangkay ng Ancient Demon King. Ang mga top dogs sa Celestial Rankings ay halos nabubungo na ngayon sa mga pader. Naalala ang mabagsik na mukha ni Yipyang, sinabi niya, maliban kay Yipyang-chan, duda ako na may sinumang 100% na makakatalo kay Huma. Sa wakas, sumingit si Ju, si Yipyang-chan ay nagtatago, kaya kailangan nating magpalakas din. Kailangan ng sangkatauhan ng mas maraming tao na tumayo at lumaban sa mga demons kung gusto nating manalo. Buntong hininga, sumagot si Tui ng may pag-aalala, sinisimulan ko na ang pagpatay kay Huma agad at ang sinumpa na bata na ito ay walang makitang sinumang kumupkop sa kanya sa ngayon. Tiningnan ang dalawang bata sa kanyang mga kamay, nag-aatubili na nagpasya si Shiai, kalimutan na. Dadalhin ko na lang siya. Hinihila ko naman si Hyunat sa impyerno sa loob ng 3 araw. Tiningnan siya ni Fu at nagkomento, ang iyong galit kay Hyunat ay seryosong malalim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magsalita ng seryoso, pinatay niya ang lahat ng iyong mga kasama. Ikaw lang ang nakaligtas, nalulong ka sa pagkalasing. Ngayon, sa wakas, kailangan mo na siyang harapin. Naalala ang nakaraan, medyo malungkot si Ju, alam ko. Hindi maiiwasan ang pagiging matino pagkatapos malasing. Mabilis na dumating ang gabi. Nagcamping ang grupo at nag-usap. Ang mga lalaking iyon, lahat sila tumakbo, ha? Kunin niyo ang sinumpa na bata at itapon sila rito. Nakaupo si Juyo na umiinom. Abala si Yipyang sa paghuhukay sa lupa. Nakatingin sa buwan, naalala niya ang tao sa tabi niya. Yip brother, nagtataka ako kung nasaan ka na ngayon. Tiningnan ang basag na buwan. Naisip ni Ju, pananatilihin kong lihim ang iyong pagkawala sa monghe. Ang mundong walang ikaw ay protektahan sa iyong lugar. Medyo lasing na siya kaya sinabi niya ang nasa isip niya, palagi mo akong tinatanong kung bakit sobrang mahal ko ang pag-inom. Sasabihin ko sa iyo ang lihim. Nakasandaw sa isang bato, umagos ang kanyang mga luha habang sumasagot, dahil kapag lang ako patay na lasing, nakikita ko sila. Nakahukay na ng sapat na lupa si Yipyang at tumingin sa itaas na mukhang cute. Tiningnan siya sa sandaling ito, may nakita si Yuyu. Lumitaw ang kanyang rad at pinaalalahanan siya, bata, may sakit ka. Masayang sumagot si Ju, old captain, muli tayong nagkita. Huwag mo akong sabihan na may sakit na ganyan. Sinusubukan ko pa rin kumain ng karne rito. Hindi naman ako ang tunay mong anak. Sobra ka nang magsalita. Tiningnan ang dalawa pang kasama na nakaupo sa tapat niya, sinabi niya, Wang brother, ang kapatid kong si Bimenla ay nagpapadala pa rin ng pera. Magpahinga ka, hindi ko hahayaan na magutom siya at si Xiao Yanzi. Isang mas batang tao na ngayon ay umiiyak at nanginginig ang nagsabi, Sister, pakiusap kalimutan mo na kami. Lahat ng ito ay nakaraan na. Hindi tayo katapat ni Hala at hindi ka rin. Hindi namin gusto na ipaghiganti mo kami. Mabuhay ka lang, okay. Ngunit kinuyam ni Juyu ang kanyang mga kamao at sumagot, mabuhay. Wala akong pakialam sa buhay. Talagang ipaghihiganti ko kayong lahat. Kung hindi, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Nagtatago sa anino ni Heima at halos hindi makakain, tiningnan siya ng old captain at sinabing walang magawa, girl. Si Ju ay parang baliw na ngayon, paulit-ulit na sinasabi, siya. Umiiyak pa rin ang maliit na bata at tinatawag siya, sister. Tumingin si Ju na lubos na determinado at sinabi ang kanyang intensyon, talagang hihilahin ko si Huma sa impyerno at pagkatapos ay babalik ako sa squad at makakasama ang lahat magpakailanman. Bigla, sa sandaling ito, umakyat si Little Yipyang sa kanyang ulo, hinawakan siya at sinabing, huwag kang umiyak. Pagkatapos ay may tunog ng pagod na paghinga. Hating gabi, sa isang abandonadong bahay sa labas ng Nanling City, medyo naiinis si Tui at sinabi, gaano katagal pa tayo mananatili sa malaking lugar na ito? Mabilis silang pinaalalahanan ni F. Shu, dahan-dahan lang. Nagpatuloy si Ju, huwag ninyong galitin ang mga taong ito, kung hindi, hindi natin makukuha ang pinakamahalagang assassination artifact para sa operasyong ito.
Magtatapos tayo sa pagkawala ng ating buhay dito rin. Sa dilim, may nanunood. Sinabi ng isang lalaki na may deformadong mukha, Jenny. Galit na nagngingit-ngit ang kanyang ngipin at sumagot, hindi ba transaksyon lang? Nakakainis. Ang mga security checks pa lang, ilang beses nang ginawa. Hindi naman tayo nakikipagkita sa emperor o kung ano paman. Sumulyap si Fu, mas mahirap makipagkita sa pinuno ng kalabang bansa kaysa makipagkita sa emperor. Anyway, siya lang ang merchant sa mundo na makakakuha ng kahit ano. Pagkatapos ay idinagdag niya na may maitim na mukha, pero ang lalaking ito ay moody. Isang maling salita lang, at papatayin niya ang dealmaker. Zhabmadyang F. Jangan, libo-libong tao ang napatay sa isang gabi at ninakaw ang kanilang pera. Habang lalong naririnig ni Tui, lalo siyang nagalit at sinabi ng medyo pilit ang boses, ang lalaking ito ay talagang isang baliw na bandit. Bakit kailangan nating makipagkalakalan sa kanya? Nanginginig na sumagot si Little Fan Shu, ako. Wala tayong ibang pagpipilian. Ang transaksyong ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Sa madaling salita, kapag nakipagkita tayo sa kanya, kailangan ng lahat na mag-ingat sa sinasabi nila. Dala si Piang na natutulog sa kanyang likod, nag-isip si Taego, ang misteryosong merchant na ito, saan siya nagmula. Mabilis na pinigilan siya ni Fu, tahimik. Nariyan siya. Lumabas ang lalaki at malumanay na sinabi, relax, hindi ako demon. Alam mo yan. Tiningnan sila ng merchant at nagtanong, ngayon na narito na kayo, naiintindihan niyo ang aking mga rules, tama? Maingat na sumagot si Fan Shu, ang bawat transaksyon niyo ay may kasamang random na idinagdag na kondisyon. Ang pagtanggi ay nangangahulugang wala ng deal. Sumang-ayon ang merchant, nag-aral ka. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang J97 laser gun at sinabi, check out the goods first. Tiningnan ang item, nagkanya-kanya ang komento ng grupo, ito ba ang maalamat na assassination weapon? Medyo kahawig ito ng ginamit ng disciple ni Yipiang. Maganda siguro ito. Umungol ang merchant matapos marinig iyon, sige, pumunta na tayo sa mga kinakailangan. Kahit Demon King level na lalaki ay mamamatay kung tamaan ito. Bukod pa rito, ang 5 milyon ay transaction money. Ang idinagdag na kondisyon ay kailangan ng gambling addict na tumaya sa akin ng isang round. Kung manalo ako, hindi ko kukunin ang 5 milyon. Kung matalo ka, hindi lang ang baril kundi pati na rin ang 5 milyon ay mawawala na parang hangin. Kailangan ko rin ang puso ng pinakamalakas na lalaki na kilala mo. Narinig ang kanyang mga salita, sumigaw si Spirit Abacus sa gulat, gusto mong makipaglaro sa kanya. Sabi ni Fu na namumutla, lagi siyang talo kapag nagsusugal. Nagpatuloy si Spirit Abacus, addicted ako sa pagsusugal pero hindi ko kayang bayaran ang presyo na ito. May kinalaman ito sa buhay ng tao. Tiningnan sila ng merchant at pagkatapos ay nagbanta, pero hindi ka pwedeng tumanggi. Walang sino man ang tumanggi sa isang laro na inilagay ko. Kahit ikaw ay royalty o isang ordinaryong tao, kailangan mong sundin ang aking mga rules. Walang sino man sa mundo ang makakasalungat sa akin. Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip. Nang magbilang siya ng 3, nanginginig si Spirit Abacus sa galit. Pagkatapos, nang magbilang siya ng 2, sumilip si Yipiang at nang magbilang siya ng 1, lumitaw siya sa harap ng merchant. Nagulat ang matandang merchant nang makita ang isang bata at nagtanong na namumula ang mukha. Pagkatapos ay sinuntok siya ni Yipiang at lumipad ang kanyang mga ngipin. Ang buong grupo ay nanood sa takot, ang mga mukha ay sumisigaw ng SOS. Tungkol naman sa merchant, nakadikit na siya ngayon sa pader, sinasaksihan ng kanyang sariling mga tao. Sumigaw si Farshu sa takot, talo na tayo. Mabilis na humakbang pasulong si Iron Ghoul at sinabi, sorry, hindi alam ng bata. Ngunit sa sandaling ito, lumuhad ang merchant at nagpapakumbaba, sinasabing, ang lingkod na ito ay hindi alam na narito ang master. Patawarin mo ako, pakiusap, iligtas mo ako. Nakita ito, sumigaw si Spirit Abacus sa pagtataka, naguguluhan, bakit lahat ay direktang nagpapakumbaba kapag nakikipagkita sa batang ito. Hawak si Yipiang sa kanyang mga bisig, nagbabantay si Iron Ghoul, ito ang ritual upang maghanda para sa pagpatay ng mga bata. Naalala ni Mathboard ang mga tagubilin noon, matapos kong gamitin ang magic para ilabas ka, tandaan ang unang panuntunan,
huwag kang lumapit sa akin hanggang tawagin ka. Sa sarili, nasa estado ng selyadong alaala si Master ngayon. Kahit na nasira ko ang tabo, hindi ito sinasadya, aksidente lang ito. Anyway, walang makakapanakit kay Master. Itatago ko na lang siya sa ngayon.